Maganda at maluwalhating araw po sa inyong lahat. Ngayong Huwebes, ika-29 ng Hulyo taong 2021. At gaya po ng ating palaging paalala sa inyo, magsuot po kayo ng inyong face mask and face shield. At pag kayo po ay nasa labas na ng inyong tahanan, siguraduhin nyo lang na kayo'y dumistansya ng 2 metro o 6 na pie. At maghuhugas po kayo palagi ng inyong kamay sa tuwi-tuwi na ng sabon at tubig. At syempre, huwag niyong kalimutan, magpalakas po kayo ng inyong mga katawan, no? Anyway, tingnan niyo itong OCTA, yung Octa Arts. Hindi Octa Arts, yung Octa. Ito yung mga research group. Nagbababala na naman sila na kung maaari tayong mga nasa publiko, huwag masyado tayong kumain sa labas, mga restaurant. At huwag tayo masyadong umaattend ng mga pagtitipon na kumpul-kumpul ang tao. Sapagat yan pong threat o panganib ng Delta variant, talagang naririyan. Kaya itong si Professor Ranjit Rai, sabi niya, naku, kailangan yan napaka-highly contagious, yung variant niyan. Kung baga, mas matindi ang kamandag po nito. Mas madali tayong mahawa. Kaya kahit na yung mga nabakunahan, tatamaan pa rin. Kaya wag na muna tayo masyadong mag-social gathering, kumain sa restaurants, at magtipon-tipon dahil malaki talaga ang posibilidad na mahawa po tayo kahit na bakunado. Kaya tingnan niyo ako, napapansin niyo ba? Ako'y palaging dalawang face mask ang sinusuot natin para sigurado. Wala namang mawawala. Kung magdalawa ako, nakakahinga naman ako. Sabi ko nga sa inyo sanayan lang yan. At para mas sigurado, yung mga hindi pa nababakunahan, magpabakuna na po kayo. Yun ho talaga ang makaliligtas sa ating lahat. Kasi kahit tamaan naman tayo, mild na lang. Baka pasipon-sipon na lang yan, pasakit-sakit ng ulo, paubo-ubo. Hindi yung, alam nyo, pag may bakuna talaga, ligtas ka sa ospital. Hindi ka naman dadalhin to kasi hindi naman serious na illness mo At hindi ka rin siguradong mamamatay. Unless, ito. meron akong pinsan Sabi niya, ano ba ito? Totoo ba itong pinasarado yung Caloocan simbahan? Kasi namatay yung isang pari dyan. Bakunado ng Sinovac. Sabi ko naman, kung pinasarado man yan, may dahilan ang gobyerno. Hindi naman magpapasarado yan yung Caloocan City Government kung hindi para sa kaligtasan ng taga-Caloocan. Ngayon, sagot naman, sabi niya, paano yung 2 kong kapatid? Naka-Sinovac. Meron pa akong apo, naka-Sinovac. Teka muna ako, ikaw naman. Masyado ka namang nag-i-speculate. Kasi yung paring namatay, naturukan ng Sinovac. Inatake raw sa puso. Bakit daw? Bakit daw namatay? Kasi nag-COVID positive COVID, bago siya inatake. Sabi ko, most likely, may underlying illness pala Baka yun ang nag-trigger, yung dati niya ng sakit sa puso. Walang kaugnayan sa Sinovac. Kaya sabi ko sa pinsan ko, tinatakot mo lang sarili mo Makinig ka na lang ako dyan sa mga experts, yung Sinovac. Walang problema dyan. Si Dr. Panelo, Sinovac. Si Dr. Angelo, Sinovac din. Ano ba? Wala naman tayong nakikitang diferensya. Ganun pa rin. Kaya itong Octa, sabi nila, yung mga bansa, naging matagumpay sila sa pagpapapigil ng pagkalat sa pamamagitan ng estilong go early, go hard approach. Nung mababa pa yung kaso, nagpasok sila ng mga restrictions. Yun ang sinasabi naman dito sa Octa. Let's think of more stricter restrictions
pwedeng calibrated up to severe lockdowns para lang bumaba yung hawaan. O hindi nga ba yun ang ginagawa po ni Presidente Rodrigo Roa Duterte? Ay, walking in a tightrope nga yung mama, always in a balancing skill ang ginagawa niya. Kailangan talaga magaling ka magbalanse. Kasi, gaya nga sinasabi ni Joey Concepcion, talagang pag kumalat yan, ang gagawin natin, lockdown. Pero ang problema sa lockdown, sabi ni Joey Concepcion, tatamaan na naman ang ekonomiya natin. Kaya nga, para hindi na tayo umabot doon sa mga lockdown. Stand down na lang tayo. Ang ibig sabihin stand down. Ibig sabihin, gawin na ho natin yung mga protocols kasi. Huwag na tayo masyadong maglalabas. Huwag na tayo magtatatabi sa mga kumpul-kumpul. Huwag muna tayo kumain sa mga restaurant. Kung kakain man tayo dun sa hindi indoor, ito na lang sa outdoor para yung circulation maganda. Yan na lang pong gawin natin. Alam niyo ba nung SONA, ang haba, hindi ba? 3 oras. Pero sa totoo lang, for the first time, hindi ako inaantok sa SONA. Kahit na 3 oras. Kasi marami rin siya mga kwento na talaga makikinig ka meron nung siyang binabanggit doon. Sabi niya, never did I imagine my presidency will be judged by COVID response. Iyon naman ang kanyang lamentasyon. His lamentation is that yung kanyang term will be measured not by his accomplishments in the last 5 years, kung hindi dun sa how he responded to the pandemic. Kaya kung failure ka sa pandemic, kakalimutan na kahit na successful ka sa mga iba pang mga proyekto. Pero ako hindi. Iba ang tingin ko niya, Mr. President. Unang-una, kahit na i-measure ka, i-test ka dyan sa pandemic, pinupuri nga ng World Health Organization ang mga responses natin. Maganda raw, pati yung rollout, mahusay. So, kung ang papakinggan po natin, mga oposisyon, yung mga senador, yung mga kolumnista, mga detractors, talagang bagsak ka. Yan ang sabi nila. Pero sino ba ang sumusukat sa inyo? Di sino pa? Di yung sambay ng Pilipino. Ano ba ang kanilang panukatan? Di kung anong nakikita nila, anong tinatanggap nila. At inilalabas nila yung sentimiento nila sa pamamagitan ng survey. Ayan, may survey na naman na bago. Mataas pa rin ang survey mo, Mr. President. So, huwag kayong mag-alala dyan. Hindi totoo yung mga sinasabi na kayo daw ay ilalathala na presidenteng nasa kung saan nagkaroon ng maraming patayan, hindi raw na-solve yung illegal droga, ang korupsyon, lahat daw ng mga pangako mo hindi natupad na. Yun ang sabi nila. Yun ang kanilang panaginip. Anyway, sabi ni Presidente, this is despite ang nagsabi nito yung nagsusulat. Ito raw si Presidente, susukatin nga sa kanyang pag-respond dito sa coronavirus. Kahit na siya ang pinaka-popular na naging presidente sa kasaysayan ng politika sa Pilipinas. Kaya sabi ni Presidente, inaamin ko, nung ako'y tumugon sa panawagan nyo, meaning to say, yung panawagan na tumakbo siyang presidente, at tumakbo bilang presidente, hindi ko ubod maisip na ang aking pangulungan ay hahatulan sa kung paano ako naka-comply sa mga pangako ko sa inyo, gaya ng paglaban sa illegal na droga, sa kriminalidad, sa corruption. Pero susukatin ako kung paano
ako tumugon sa problema ng pandemya. Pero sabi niya, tama naman siya rito yung pamahalaan ay talagang nanatili yung momentum, yung pagsulong sa mga developmental goals. Meaning, kung ano po yung mga target from the time he assumed the presidency, tinuloy natin yun, tuloy-tuloy. Hindi na, kahit yung build hindi naman po na hinto yun. Tuloy pa rin tayo. Nagkaroon lang ng lull for a while dahil lockdown. After that, in full swing na naman. Kaya maganda pa rin yung takbo. Inuna lang natin, siyempre, yung kalusugan at yung buhay ng mga kababayan natin. Kaya nakita niyo naman, binombahan, talagang binuhusan ng gobyerno, ng pondo, mabigyan ng cash allowances. Ito pong mga mararalita nating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga informal settlers, informal workers. Nagbigay po tayo ng 5,000, 8,000, at marami po ang nakinabang dito. Ilang milyon At yan naman pag tinanong mo naman talaga ang tao, talaga nakatanggap. Merong mga ilan-ilan dahil sa siguro sa maling listahan o kaya kung minsan medyo gumawa ng mga konting kalokohan na hindi nakatanggap. Pero pag nalalaman naman po ni Secretary Rolly Bautista, halimbawa may nagreklamo sa kanya o may nagreklamo sa atin sa iba, tapos pinapasa sa kanya, tinatawagan naman po agad at nabibigyan. Yan naman ang nakakasiguro tayo. Kaya sabi ni Presidente, mabilis po tayong tumugon upang pangalagaan natin ang bawat Pilipino para masiguro natin ang kanilang kalusugan. Habang tayo naman ay nagbibigay ng mga ayuda sa kanila. At kaya nga nagpasalamat po siya sa Kongreso sa ginawa naman ng Kongresong pagsuporta sa kanyang mga panukalang batas, gaya ng Bayanihan 1 and Bayanihan 2. Teka muna, anong oras na ba? Kailangan yatang konting pahinga. Papahinga muna po tayo. After a while, didiscuss naman po natin yung tungkol sa ginawa ng Bayanihan 1 and 2. At kung paano naman yung Kongreso, talagang all out naman na sinuportahan ng Presidente. Alam nyo, mga 13 mehoras ang talagang naipasa para sa bago at na maayos, nakakayahan. Lalo na yung mga ospital natin. Yan naman ang mahalaga para magkaroon ng kalidad na pag-aaruga, paggagamot, at pagbibigay ng serbisyo sa ating mga kababayan. Balikan po natin kayo makalipas ang ilang sandali. Alright, alam po ninyo dun sa Bayanihan 1 and 2, yung special, anong tawag doon? Yung SAP, Special Allowance. Ano bang meaning ng SAP? Amelioration, Special Amelioration Program. Sa ilalim po nun, hindi po ba nakatanggap ang marami po sa inyo? Kasama na yung mga nakikinig dito. Ng 5,000, 8,000 kada pamilya
sa loob ng 2 buwan. Ito sa kasagsagan po ito ng pandemic nung nakarang taon. At habang totoo na yung ating bansa, limitado yung testing capacity natin sa unang bahagi ng pandemya, ito naman na-improve na ho natin ng gusto. Marami na tayong testing centers para madali tayong makatuklas ng mga nahawaan, nagkasakit, at ito'y mai-isolate na natin, mai-lipat natin sa isang lugar na hindi na siya makakahawa sa iba. Pagdating naman po dyan sa mga ospital, di po ba, may 13 gaya na yung binabanggit ko kanina, 13 mihora, panukalang batas na napasa. Wala kung saan, nagkaroon na ng bago, na-improve yung kakayahan natin. Dito sa mga ospital natin, di ba, binibida ko sa inyo, ang daming modular hospitals, madaming na-improve na mga ospital sa buong Pilipinas. Kaya nga napupuri tayo ng World Health. Ang hindi lang naman pumupuri sa atin yan, yung mga pasaway dyan sa Senado. Ang tingin nila sa kanilang sarili, sila mga bida, pero sa totoo lang, nakaupo lang sila dyan sa bahay nila, hindi man sila lumalabas. Hindi nga kayo nakakapunta sa session ng actual Pa-virtual lang kayo. Pero kung makapula kayo akala nyo, ang gagaling nyo. Samantalang ako, ilang taon na ba kayong nasa public service? Ano bang may pagmamalaki naman ninyo? Maliban sa, dyan lang kayo sa pa-criticize. Di ba? Kakalimutan nyo, nang bahagi kayo ng gobyerno, kaya dapat, dahil bahagi kayo ng gobyerno, kahit ano pa kayong partido, magtutulungan tayo kasi isang kalaban coronavirus. Meron pang isa dyan hindi itong panahon ng paghahatian ang paggamit sa politika. Para ko ikaw nga yun Ikaw nagsisimula ng paghahatian, pagkatapos ang lakas ng loob mo magsalita ka ng ganyan. Mamaya, babalikan kita. Anyway, ito pong bayanihan. Sabi ni Presidente, kailangan talaga tayo pong mga Pilipino magpakita tayo ng bayanihan o teamwork na tinatawag. Yun yung diwa ba na nakita mong kailangan ng tulong mo, huwag ka lang tumayo. Tumulong ka. Para naalala ko tuloy yung pagbuhat ko ng isang sakong bigas. Maraming sakong bigas diyan sa Nueva Ecija sa imbitasyon ni Governor Oy Umali. Abay, binabasyo tayo. Bakit daw tayo nagbubuhat? Yun yung bayanihan spirit. Kasi lahat doon ng mga opisyalis, pati babae, nagbuhat ng sangsakong bigas para maibaba namin. 3,000 ba naman yung ibababa mo? Tatlong pahinante. Paano ka naman matatapos? No? O kaya, nung makita naman natin na nagkakaroon ng bayanihan, di sama rin tayo. Hindi pa pwede yung manunood ka na lang doon. Ganun po ang sinasabi ni Presidente. Kailangan, bawat isa sa atin, magtulungan upang mapahinto natin, mapigilan natin ang pagkalat ng coronavirus. Napakadali lang naman, di po ba? All we have to do really is to wear your face mask, face shield, wash your hands, keep your distance, and bakunado. Kailangan, bakunado ka. Kung hindi ka pa bakunado, magpabakuna. At kahit nakabakuna ka, tuloy pa rin ang observance ng minimum health protocols. Sabi ni Presidente, kailangan kalimutan na natin yung mga personal na mga interest natin. Ang problema ko sa atin kasi, marami sa atin dyan, lalo na sa kabila. Sa kabilang pader ng politika,
mahihiling talaga na interest personal ang iniisip nila. Kaya sabi ni Presidente, tanggalin na yung mga makikitid na vested interest at siguraduhin natin na yung ating mga gagawin ay makabubuti sa mas marami sa ating mga kababayan. Lalong-lalo na yung mga salat sa yaman, yung mga walang-wala. At sabi ni Presidente, pagpapatuloy ng administrasyon ko ang pagsulong at pagpapatupad ng mga reforma sa lahat ng sektor ng ating lipunan sa mga huling araw ng aking Panguluhan upang maabot ko at maibigay ko at maisakatuparan ko yung aking mga pangako na mabigyan po ang lahat ng mga Pilipino ng kahit komportableng buhay lamang. At sabi po ni Presidente, yung lahat ng mga manggagawa sa pamahalaan ay patuloy pong tutugon sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan. At sabi rin po ni Presidente, hinikayat niya rin ng publiko na kailangan hingin nyo, mag-demand kayo na magkaroon ng malasakit ang gobyerno hanggang kayo ay pinapag-aral, pinapakain, kayo'y malusog, kayo'y ligtas at disiplinado at binabibigyan kayo ng kapangyarihan. Sabi ni Presidente, alam nyo, yung mapayapa at masaganang sambayanan o bansang Pilipinas, hindi na ito isang malayong pangarap. Sapagkat ito'y halos nasa kamay na natin ang magandang kinabukasan ng ating mga kababayan. At yun ay magaganap lamang kung ipagpapatuloy po nila yung maghahawakan nila at gagamitin nila yung mga oportunidad na magkakaroon sila ng pagtulong-tulong sa isa't isa. Yun po yung prinsipyong palagi nyo rin narinig sa atin. Yung kasabihan na ang sakit ng kalingkingan ay dama ng buong katawan. Sapagkat tayo pong lahat ay bahagi lamang ng isang kabuuan. Kaya kung everyone is part of a whole, o di syempre, yung bawat parte, pag may problema, maapektuhan kasi part ka lang, isang body ka lang eh. Kaya nga sinabing, sakit ng kalingkingan. No, kalingkingan mo, kung masakit yung daliri mo, o hindi ba yung buong katawan mo naapektuhan din. O, yun po ang prinsipyo. Kaya yung bayanihan, spirit, diwa ng bayanihan, yun ang dapat na ipairal po natin sa lahat. Alam niyo ba na yung DBM, as of June 25, nung last month lang, nag-release po ito ng 665.72 billion pesos. Para Para lang masuportahan ang pananatili, pamamalakad ng iba't ibang mga proyekto, mga aktibidades, mga programa kaugnay sa pagtutugon natin dito sa COVID-19. At iyon ay puro nasa ilalim ng Bayanihan Laws na binanggit natin, Bayanihan 1 and Bayanihan 2. Maliban pa po rito, yung DBM natin nag-release din ng 73.43 billion pesos mula sa mga regular na pondo for COVID-19 response efforts. 13.92 billion pesos ang naobliga na. At 13.22 billion ang naibigay na. At nagastos na. Teka muna. Yung
COVID-19 funds naman ang sinasabi, kasi meron sino pa yun? Yun na naman senador sa Cavite ang palagay ko nag-umpisa na naman ito. Sabi niya, ang dami pang hindi nagagastos, 63 billion pesos. Pero sabi ni Sunny Dominguez, Mr. President, 1% lang yan, 6 billion lamang yan. Hindi totoo yun. Kasi tinanong siya ni Presidente Duterte, Secretary Sunny, pero makatotohanan niyang sinasabing underspending daw yung Bayanihan 2 funds. And ang tinutukoy po niyan, sabi niya, 6 na bilyong piso o 1% lamang ng total. At siniguro ni Presidente, ni Secretary Dominguez, Presidente, na yung kanyang opisina at ang DBM, nag-uugnayan po sila sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno para siguraduhin na ginagastos nila yung pondo para sa pagtugon sa COVID-19. At 1% lamang ito, sabi niya. And this is not in relation to what we have released of 660 billion pesos. This is 1%. At we're sure that it will be released. But in the meantime, sabi ni Secretary Sunny, we're asking its department to really spend the money. Yung 1 billion na yun, siguro, ilang araw nang narinig natin yun. Baka by this time, baka wala nang 1 billion yun. Kaya nung marinig naman ni Presidente yun, sabi niya, makinig kayo kasi kay Secretary Sunny Dominguez. Kung kani-kanino naman kayo nakikinig The problem is, sabi ni Presidente, you know one thing, what is wrong with Congress is that they're not listening to you are talking when you are talking. Makinig kayo kay Secretary Sunny Dominguez. O kung hindi naman ayaw kayo makinig, kasi yung sinasabi naman ng Secretary Dominguez, ibinabahagi naman natin dito sa programa, o dito kayo makinig sa programa. Kaya lang ayaw sila makinig. Yung mga detractors, ang pinapa-monitor nila, yung mga staff nila, monitor mo nga yung counterpoint niya, kung ano naman sasabihin. Tapos susumbong sa kanila. Sa kanila ako babaladan. Ay, no. Teka, magpahinga muna tayo. Balikan po natin kayo after a while. Okay, punta naman po natin yung, ano ba ang health landscape natin? Ano ba tingin natin, ano ba talaga ang kalusugan ng ating bansa? Ang katotohanan lang, sabi ni Presidente, tayo naman nag-i-improve. At katunayan, optimistic siya na ang ating bansa lalong madadagdagan yung rollout ng ating bakuna. Kasi nga, dumarami naman ang dumarating na bakuna sa atin. Sa pangkasalukuyan, nakatanggap na po tayo ng 30 milyong doses ng COVID-19 vaccines. Can you imagine that? 30 million na meron na tayo. Tapos, meron pa tayong inaasahan na darating. Siguro, kailangan pa natin mga 36 na milyon bakuna ngayong buwan na ito at sa susunod na Agosto. Sapagkat so far, alam nyo ba kung ilan na bakunahan sa atin? 17 milyon na rin. Malaki na rin. Yung nakatanggap ng first dose, mga 11 million. Mga 6 na milyon na yung second dose.
Nag-aantay nga ako ng komentaryo nitong mga mga pulaero natin, mga senador. Ito yung mga, saka yung mga detractors. Sila yung nagsabi, nako, pangarap nyo lang yan, hindi mangyayari yan. Yung sinasabi nyo, milyon-milyon na mabakunahan. Ayan, kita nyo. Nun lang 50,000 per day Hindi raw natin maaabot. Ngayon, halos 300,000, 500,000 na nga ayan ang problema sa kanila Itong mga taong ito. Para lang sila ma-dyaryo kung ano-anong sinasabi. Hindi nag-iisip kuminsan Anyway, sabi ni Presidente, inihikayat niya muli. Wala nga sawa si Presidente kahihikayat sa ating mga kababayan. Magpapakuna na kayo para marating na po natin yung dapat nating paratingin, marating. Hindi pa pwede na tayo ay palaging nasa ilalim, nabubuhay sa ilalim nitong kaaway nating hindi natin nakikita. Sapagkat yung siyensya natin, ang medisina, napapakita naman na pwede tayong mabuhay kung hindi man natin sira itong tuluyan, itong virus. Hindi ba natatandaan nyo? Mulat sa pool, sinasabi ko ng programa ito sa inyo, we cannot be forever be hostage to this disease na hindi na tayo makagalaw. Ang gagawin lang naman natin, sundin natin kung ano yung sinasabi ng mga doktor. Magpalakas ng mga katawan. Kumain ng maraming gulay. Kumain ng mga seafoods. Matulog ng 8 oras. Mag-ehersisyo. Magpabakuna. Pagkatapos, magsuot ng mask. Shield. Hugas ng kamay. O ganun lang naman Iwas, social distance. Yun lang naman paulit-ulit. Pwede naman natin gawin lahat yun. Kaya sabi ni Presidente, yung mga pinatutupad natin, nakita naman natin, na nasasawata rin natin Hindi man na-stop natin yung surge. Kaya lang, nung na-stop na natin, eto naman si Delta. Si Delta variant naman. Pero kaya pa rin natin yan. Kaya yung mga nakatanggap ng first dose ng bakuna, punta na kayo sa pangalawa ninyo. At pag medyo naantala kayo, tawag kagad kayo dun sa mga kinauukulan, ang otoridad, para ma-reschedule kayo. Yun naman pong mga naghihintay. Kung minsan nawawalan na ng pasensya, huwag kayong mawawalan ng pasensya. Marami nga tayong mga nakausap na mga barangay. Doon sa, yun ang 18 mayor na kausap natin. Dagdagan niyo pa yung bakuna. Tawag naman tayo kay Secretary Charlie. Oo, dadagdagan. Yung doon sa La Paz, Mayor Jordan doon. Ayaw ko kung nabigyan na ni Mayor Charlie. Secretary Charlie. Ang dami talagang, pero magandang balita yun kasi dati 75% ayaw magpabakuna. At least ngayon 75% na gusto na magpabakuna. Kukunti na lang hindi. Meanwhile, sabi ni Presidente, marami tayong natutuhang aral. At patuloy naman tayong binabago natin ang kalakaran upang maisaayos natin kung ano man ang mga pagkukulang, ano man ang mga mali. We learn as we go along. Natututo tayo habang tayo ay lumalakad. At kinikilala naman ni Presidente Duterte ang walang pagod na ginagawa ng mga healthcare workers at mga eksperto
na talagang binibigyan ng pasyente natin ng the best care, yung talagang tunay na pagmamahal at pagkakalinga. 12 oras po yan, araw-araw. At dun sa mga scientists natin na wala rin ginawa, kundi pag-aralan, ano pa ba ang pwede natin gawin para tayo talagang magtagumpay na. Oy, by the way, nakabalitaan nyo ba na itong Malasakit Center, nalikha ito ni Presidente Duterte at si Senador Christopher Bongo naman. Nagsulong siya. Ginawa niyang batas. Para nga naman, pag ito'y batas na, kahit wala na silang dalawa, sa Senado at sa Panguluhan, nananatili pa rin nakikinabang ang milyong-milyon ng mga Pilipino natin na kailangan ng ayuda, ng alalay para sila ay ma-ospital pag nagkakasakit. At ito na nga nung ipinasok noong 2019 yung Universal Healthcare Act. Pagkatapos, nabanggit ni Presidente rin nga yung pinirma niya yung Malasakit Centers Act. Alam niyo ba, ilan na ba ngayon? 107 ang huli kong balita 130. 130 Malasakit Centers have been established across the country. O biro nyo. Napapasama nga tayo sa mga inauguration nito Talagang maraming natutuwa rito sa Malasakit Centers ni Senador Christopher Bongo. Kaya yung mga oposisyon, purihin nyo naman. Purihin nyo naman si Senador Christopher Bongo saka si Presidente sa pagsusulong ng ganitong mga batas na nagbibigay tugon sa matagal ng mga hinaing ng mga kababayan natin. Yung magkaroon ng libreng ospital, paggagamot, doktor sa kanila. Ako nga sa totoo lang, maganda lahat yan. Pero sa akin kung ako po masusunod, ayoko ng maraming requirements. Yung bang, alam nyo, 75% ang duka dito sa ating bansa. 25% lang ang halos mayaman at middle class. Yung 75%, talagang wala po yun. Walang edukasyon, kulang edukasyon, hindi nakarating sa koleyo. Pagdating sa kalusugan, hindi pwedeng makapunta sa doktor, walang pera, wala kang pamasahe, doktor pa. Bigyan mo ng reseta ng gamot sa health center, hindi pa mabili. Binibili lang, isa-dalawa. Pag nagkakasakit, hindi mo madala sa ospital, wala kang pera Habang meron nga tayong mga ganito, mga universal healthcare, marami din naman tulong. Pero alam po ninyo, meron kasing requirements. Yeah, I'm sorry doon ayaw ko yung requirements. Para sa akin po, dapat pareho rin sa edukasyon at sa medisina, doktor. Dapat isa lang ang requirement. Ano yon? Pag pinanganak ang Pilipino, yun na yun. You are qualified. Obligado ang gobyerno na pag-aralin ka ng libre mula sa elementarya, high school, koleyo, at yung gamot. Kaya, marami akong gusto sabihin Sana, kung sino susunod na presidente, ituloy niya. Mas matindi pa yung ginawa ni Presidente. Kung si Presidente lang nag-declare ng revolutionary government, siyempre magre-react naman yung mga violation of human rights. Pero sa totoo lang, ngayon nga na sinabi niya, di ba? Corruption, di mo matanggal yan. Kailangan mag-declare ka ng batas militar para gawin yan. Parang revolutionary government na rin.
Pero hindi naman maintindihan ng oposisyon yun. Sila, pag nakasilip ng magandang issue, oo, babanatan ka nila. Ganun yung mga yan. Kaya, sana ho, kung sino man ang maging presidente, yun ang gusto nating ipasulong sa kanya. Libre edukasyon. Pag ikaw ay pinanganak na Pilipino. Eh sabi ng iba, teka muna, magagalit sa iyo yung mga private schools. Paano na yung private schools? Hindi. Binibigyan mo lang option, choice. Yung mga Pilipino na walang pera, na meron silang pupuntahang eskwelahan na libre. Yun namang medyo may kaya sa buhay at gusto mo ng private, o di pumunta ka doon. Meron pa rin papasok. Hindi po ba? Ayaw ka pa niyan, mangyayari niyan, magkakaroon ka ng kakompetensya para improve mo yung quality ng edukasyon sa private. Kasi baka mas magagaling yung nagtuturo sa libre, pupunta, mawawalan kayo ng negosyo. Kasalanan nyo na yun. Hindi po ba? Ito namang si... Dati kaibigan natin to, pero ewan ko ngayon kung kaibigan pa ako nito. Kaibigan ko mga kapatid nito Senador Risa, ikaw talaga, may kalokohan ka rin, ano? Sabi niya, dad daw, dad. Kumbaga, kung paputok, kwitis lang yung zona. Kasi sabi niya, yung presidente tanso, yung kihinilin ginto. Ano ba namang mga... Napakababaw naman ng analogy mo. Ang ganyan ka na lang ba? Ikaw naman. Sabi niya, yan daw, talumpati ni Presidente nagpakita ng pangangailangan ng madalian ng mga opisyalis ng gobyerno, mga membro ng pribadong sektor, mga leader sa civil society, na kailangan step forward kayo at magtulungan sa susunod na 10 buwan para mahinto ang pagbagsak ng gobyerno at ng bansang ito. Talaga, sabi niya wala daw pong malawak na programa para sa economic recovery. Talagang yan ang hirap pag hindi talaga lumalabas ng bahay. O kaya hindi nanonood ng mga payag nila Sunny Dominguez at hindi nakikinig sa programa natin. Meron nga tayong programa, kaya nga tayo. Ito Hindi ba BBB plus tayo? Credit standing ho natin yun internationally. Kung bagsak ang ekonomiya natin, hindi ho mananatili yung ganong credit standing. Anong ibig sabihin pag may BBB plus? Ibig sabihin, pwede tayong umutang. Hindi tayo papautangin kung masama ang ekonomiya natin kasi hindi tayo makakapagbayad. Ganun. May programa, kaya nga yung programang yan. Hindi tayo masyadong tuluyang nadapa. Medyo one knee. Medyo nakatayo yung isang paa natin. Kasi nga maganda yung mga programa ng mga economic managers natin. Ang dami mga batas na ipinasa, yung rice tarification. Marami Sa dami kakalimutan na natin Sabi ni Risa tayo ay gumagapang. Inch by inch gumagapang daw tayo. Ay, nako. Ikaw talaga masyado kang eksaherido. Naku, ayan na naman, magagalit na naman. Sabi sa akin ng Mayor Ferdi, Sal, galit daw sa'yo mga Bicolano, mga kababayan mo. Kasi daw, panibanat mo kay BP Lenny. Sabi ko, baka naman sa Naga lang yan. Kasi sa Naga, yung mayor doon, BP Lenny yun. Tsaka, hindi ko naman siya binabanatan.
sinasagot lang natin yung mga akusasyon niya, yung mga banat niya sa administrasyon. Winawasto lang natin. Hindi po ba ang slogan ng ating counterpoint ay enlightenment versus fake news. O di ba? Kapaliwanagan dun sa mga misinformation. Truth, yung katotohanan. Kasi, alam nyo, pag hindi naman natin sasagutin, mananatili yung akala naman nila tama yung ginagawa nila. O sabi, halimbawa, ngayon, may nagpahayag na naman si VP Leni. Matapos nung magtalumpati si Presidente, siya rin gumawa rin ng kanyang ulat ni VP Leni. Okay din, yun naman ang kanyang state. Instead na state of the nation, state of VP Leni. Sabi niya, dapat daw nakapokus ang gobyerno kung paano magbibigay ng pagtugon. Naman Ate VP Leni, matagal lang meron. Ano ka ba? Napupuri na nga tayo na magaling ang ating ginawa mga responses. Sabi niya, kailangan all hands on deck. Laser-like focus ang kailangan. Lahat na budget, agenda, memo ng gobyerno should be focused on addressing the pandemic. Alam mo, Ate VP Leni, madaling magsalita pag wala ka sa pwesto. Pero, kahit nga madali kang magsalita, yung tinutukoy mo, dati nang nandyan. Nakapokus nga. Ang kaibahan lang, kung ikaw, ang focus mo lang siguro, pandemic. Itong si Presidente, multitasking siya. Hindi naman po pwedeng puro pandemic tayo. Kailangan, may pandemic ka, may ekonomiya, merong droga, merong rebelde. We are besieged by so many fronts. Hindi po pwedeng isa lang. Ang titingnan mo dyan, lalamunin ka ng iba. Hindi po ba? Kaya, kailangan hindi narrow ang view, ang perception, Ate VP Leni. Tapos, meron pa siyang mga pinapatamaan. Dahil daw, yung mga naglalagay daw yung mga gusto raw magpalagay ng billboard at tarpaulin at gumamit ng mga graphic artist, kailangan daw gamitin nyo na lang yung mga billboard nyo para sabihan nyo ang tao na paano masasawata ang virus at ma-encourage sa mga ibang tao na bakunaan. Ikaw talaga. Baka ako pinapatamaan mo. Pero tingnan mo yung isang billboard na binigay sa akin ng isang taga-subaybay ng ating counterpoint, si Madam Lerma. Nakalagay ho doon. Kinukote ako na panalo tayo kung may pagbabago. At kaugnay po ng pagbabago, may nakalagay doon, magsuot ng face mask, ng face shield. Hindi po ba? Meron pang lalabas yan. Nananawagan naman na magpabakuna tayo. Kumbaga, yun yung sinasabi mo, Ate VP Leni, nandyan na. Yun nga ang sinasabi po natin. Palaging too late the hero na tinatawag. Dapat, yung magbibigay ka ng mukha, yung hindi pa nagagawa ng gobyerno. Kasi, pag ipagpipilitan mo yan, lalabas, sinisiraan mo ang gobyerno. Bakit kanyo? Kasi nga, kung nagmamungkahi ka, ang assumption, hindi pa ginagawa, kaya ka nagmumungkahi. Pero nang nagawa na nga, parang pinalalabas mo tuloy na hindi. Yun naman yung atin. Sabi niya, hindi kagaya ng mga ibang ahensya ng gobyerno. Yung opisina ko, Vice Presidente, napakalit ng budget. Hindi lalampas sa 900 million. Ang laki pala ng budget mo, Ate VP Leni. Maliit ba yung 900 million? Ang laki nun,
ang kanya daw budget ay ang pagtitiwala at yung mga ginagawang kagandahan ng opisina niya. At kasi daw sila ay nag-initiate ng maraming proyekto laban sa coronavirus. Wala kang malaking budget ang OBP, wala kaming malaking makinarya tulad ng ibang ahensya. Ang budget namin, tiwala, ang makinarya namin, taong nagkakawang gawa. Naku naman Ate BP Lenny. Yun naman mga ginagawa. Matagal nang ginagawa ng kahit na ordinaryong pribadong tao. Ginagawa rin yun ng maraming cabinet members ang gumagawa nun na hindi na pinapaalam sa inyo. Ginagawa rin yun ng maraming mayors. Ginagawa rin mga konsehal, mga negosyante. Wala kang ginawa, Ate BP Lenny, na hindi na ginagawa ng marami sa ating mga kababayan. Kasi nga, itong mga kababayan po natin, pinatutupad yung sinasabi ni Presidente na diwa ng bayanihan. Kung anong pangangailangan, bigyan natin, lagyan natin. Kung anong puwang na nakita, fill it up. Hindi po ba? Ang problema naman sa iyo kasi parang gusto mo namang paligsahan sa gobyerno. Ano mo naman ilalaban mo sa buong puwersa ng gobyerno? Ang nakakalimutan mo, kasama ka sa gobyerno, huwag kang makipagpaligsahan, Ate BP Lenny. Sa gobyerno, bahagi ka ng kabuuan ng gobyerno. Kaya dapat tumutulong ka. At kung tumutulong ka man, at tumutulong ka naman sa iyong maliit na kakayahan, wag mo nang dagdagan, wag mo nang sirain sa pamamagitan ng pagpula mo dun sa ginagawa ng gobyerno. Okay na yung tumulong ka at hayaan mo na yung nakakakita ang siyang magpapalaganap ng kabutihang ginawa mo at hindi yung ikaw pa, magdadala ka pa ng media, tapos dyan pa sa programa mo, babanat ka ng ganito, ganyan. Hindi dapat ganoon. Ewan ko, Ate BP Lenny, kung kilala mo isang cabinet member na simula pa lang ng pandemic, nangalap na ng maraming PPE, maraming ospital ang nakatanggap, libo-libong mga PPE, mask, kung ano-ano pa, ayuda. Ewan ko kung kilala mo yun. Supposed to be kilala mo yun. Pero never na ibinida niya yun. At maraming ganun. O hindi po ba? Marami, maniwala ka, Ate BP Lenny. There are so many of them. Ayaw nga nilang pangalanan ko sila. Yung mga pribado. Ang ngangalanan ko, kahit ayaw nila. Yan si William Gatchalian. Alam mo ba kung anong ginagawa yan? Starting pa lang ng pandemic, umorder na yan, isang eroplano. Binayaran niya yung eroplano. Binayaran niya, pangatlo, nakiusap sa military. Bakit? Diyos ko naman, milyon na mga PPE ang dinala rito at pinamigay. Yan, William Gatchalian yan. Yan sila Ramon Ang, ganun din. Sila Tessie Cosonsi. Mga Gokong Wei. Hindi po ba? Lahat, pati yan si Andrew Tan. Marami sa kanila. Grabe. Pero, hindi mo po naririnig yan. Walang ipinupula yan. Kasi yung iba, nagbibigay. Sabihin, kailangan magising ang gobyerno. Kaya kami naggaganito para tulungan yung mga tao. Diyos ko naman. Gumawa na lang kayo. Gawin nyo na lang. Huwag na kayong... Maganda na nga yung ginagawa nyo. You're diminishing it by doing those negative things. Sabi ni Ate BP Lenny, tapos na ang sona ng Pangulo. Nakarinig tayo ng talaan ng mga numero at mga proyekto. Sa kabila nito,
may inaasahan sana tayong madiinan na hindi nadidiinan. Ha? Ano yun? Ito, sabi niya, humaharap ako ngayon sa inyo para punan ang isang puwang. Ha? Anong puwang yun, Ate BP Lenny? Meron daw space na she has to fill it up para maghayag ng isang katotohanan na mahalagang nababanggit ng kahit sinong pamunuan. Ano yon? Eto, sabi niya, ang totoo, Pilipino ang tumutulong sa kapwa Pilipino. Pilipino ang sumasalo. But of course, Ate BP Lenny, yun na nga ang kanina ko pang sinasabi, natural. Sino pa ba ang magtutulungan kung hindi mga Pilipino? Hindi mo na kailangan sabihin yan. It's being done. Ginagawa na po yan sa araw-araw. Kung hindi mo pa alam yan, Ate BP Lenny, well, lumabas ka sa tahanan mo, magtanong-tanong ka. O sa akin alam magtanong, dami ko ipakita sa iyo mga pictures na hindi lumalabas sa media. Gugulat ka. Marami kang hindi alam na tumutulong, Ate BP Lenny. Maniwala ka sa akin. Napakadami ang nagtutulungan. Ordinaryong tao, malalaking tao, mayayaman na tao, pero tahimik lang. Nagtutulungan sila. Hindi po ba? Anyway, nabot na po tayo ng oras. Paalala po sa inyong lahat, tayo po ay magsuot ng ating face mask. Doble po yan, ha? Yan. At face shield.